mga kakilala ko, iba-iba kami ng sahod dito eh kasi yung iba may mga OT, yung iba wala, 'di ba? So may mga malaking sahod, may maliliit lang na sahod. Pero at the end of the day, kahit gaano kalaki yung sahod ng mga malalaking na isahod, nagkukulang pa rin sila. Parang Kaya nga, lagi na sinasabi na kulang pa rin tong pera ko, kulang pa rin tong sahod ko. Parang gano'n, lagi nilang sinasabi na na kapos pa rin sila. Kasi nga, siguro, hindi ko naman ginajudge, pero siguro dahil yung balance nila sa financial ba, hindi pa na ano yung mindset nila tungkol sa dito. Yung unang kontrata ko, yun yung pinaka grabe yung struggles ko talaga, yung parang hindi ko mabilang sa kamay ko yung mga pinagdaanan ko kasi nga yun yung first abroad ko. So, problema sa financial, problema sa family, lalo na breadwinner ako. So, syempre sobrang sobrang bigat, parang pasan ko yung time na yon, yun yung time na yung sinasahod ko pinapadala ko lang sa Pinas. Ganun lang yung cycle ng buhay ko hanggang matapos yung 3 years na parang kung wala kaming ano dati, kung wala kaming yung meron kasi kami sa company na ano yung parang savings ba na monthly. Kung wala yun na savings namin monthly 4,000 a month, wala akong maiuwi sa Pilipinas kasi sa buong duration ng ano ko ng pagta-Taiwan ko for 3 years nakasangla talaga yung ATM ko kasi para sa kasi nagsusupport ako sa mga kapatid ko tapos sa magulang ko. Kaya sobrang hirap tapos yung inutang pa yung perang pinag-abroad ko. So lahat ng yon within 3 years nagbabayad lang ako ng mga utang. Kaya ganon. Pero nung fast forward, nung bago natapos yung kontrata ko, doon ko na-realize kung gaano pala kaimportante yung financial literacy, yung alam mo kung paano mo i-handle yung pera mo. Ano yun, 2016, doon ko talaga na-realize. Thanks to Brother Bo Sanchez kasi siya talaga yung pinakaunang financial advisor na sinusundan ko. Kaya talagang nagbago lahat ng ano ko, mindset ko pagdating sa pera. Hanggang sa nakilala ko na si Chinkita, nakilala ko na yung ibang mga financial advisor. Yun, sinusundan ko hanggang sa na-realize ko na kailangan pala talaga natin na i-balance yung hindi porket abroad ka, kailangan lahat ibubuhos mo sa Pilipinas yung pera mo. Kailangan mo pala talaga na disiplinahin din yung sarili mo kung paano mo i-handle ng maayos yung pera mo para meron ka din sa sarili mo pagdating ng araw. Ganon. Hanggang sa ngayon na naging okay na ako. Tapos, yun na. Ito na ngayon yung ano ko na parang dahil mindset shift ako, parang gumaan na yung buhay ko na hindi naman sa sinasabi ko na yung maraming pera, mayaman, pero alam ko na iba na yung financial life ko before, way back 2015 compared ngayon. So, ano yun, ilang years na yun. So, yun gusto ko lang i-point ha, talagang napaka-importante talaga ng financial literacy ate. oo, Kahit gano'n yun. kalaki ang income mo or gano'n pa kaliit, basta mayroon kang financial literacy, grabe. Totoo talaga yun. Something importante Kasi talaga. alam mo, yung dito sa 10 years ko dito sa abroad, marami akong nakasalamuhang tao. Marami akong mga nakakausap, mga kasama ko, mga kakilala ko. Iba-iba kami ng sahod dito eh kasi yung iba may mga OT, yung iba wala, 'di ba? So may mga malaking sahod, may maliliit lang na sahod. Pero at the end of the day, kahit gaano kalaki yung sahod ng mga malalaking na isahod, nagkukulang pa rin sila. Parang Kaya nga, lagi na sinasabi na kulang pa rin tong pera ko, kulang pa rin tong sahod ko. Parang gano'n, lagi nilang sinasabi na kapos pa rin sila. Kasi nga, siguro, hindi ko naman ginajudge, pero siguro
yung balance nila sa financial ba, hindi pa na ano yung mindset nila tungkol sa financial literacy. Parang ganun. Kasi ako, yung honestly, yung sahod ko, hindi talaga siya kalakihan, lalo na mula nung dumating kami, 2000, dumating ako dito ng 2017 nung ano ng kontra ko. Tapos, after nun, 1 year lang kami nagkaroon ng OT. After nun, wala na kaming OT. So, yung sahod ko sobrang baba na. Pero, thankful ako ni God kasi kahit ganun kababa yung sahod ko, hindi ko naramdaman na kinulang ako sa pera. Kahit ang dami kong problemang pinagdaanan, ang dami kong gastusin na pinagdaanan, pero hindi ko maramdaman ba na kapos ako? Alam mo yung gano'n, alam mo yung na-budget ko ng maayos yung pera ko. Kasi siguro nga, dahil na ano na yung, na-condition ko na yung utak ko pagdating sa financial. Parang yun yung ano ko, yun yung naisip ko na parang yun yung nagbago sa akin before at ngayon. Yun. Yan ang gusto ko talagang matutunan. Financial literacy kasi hindi talaga ako marunong mag-budget. Ano man yan, te, madaming paraan, madami talaga sa kung ano ka lang, kung magaling ka lang talaga sa mag-research, sobrang nakakatulong talaga sa akin si Bu Sanchez, promise. Yan talaga yung ano ko, ang dami kong binili ng libro tungkol sa kanya kasi nga siya kasi yung pinakauna talagang nagturo sa akin ng financial ano, yung Kaya about nga, financial. nung, di Nalala mo ba, pa nga dati, di ba? kaya Oo, kasama tayo nun ni Boss Sanchez. So, ah, what year pa yun? 2015? 16. 16, 2016? nung O pag-uwi ko 2000? galing sa ano, pag-uwi ko galing sa, nung unang kontrata ko dito. Kaya ngayon nga, before Clicknomics, di ba? Before Clicknomics, sabi ko, 2016, so ilang taon na yun. Oh, Kung talagang pinurso ko yun, talagang nasip ko, mayroon kaya akong kanang, naiba ng estado ko ng buhay ko. Ngayon, ganun ba? Kasi noon, parang ma- masyadong mahal para sa akin kasi anong mga books, di ba? Kailangan ka magbili ng books noon. So, yung Billionaires Club niya, oo. Yung kaya, Truly Rich Club. oo. So, sabi ko, kung sana tinuloy ko yun, ganun, mga what if, na, ganun ba? Naisip ko, kaya nung nakita ko yung Clicknomics sa'yo, hindi na ako nagdalawang isip kasi nasayangan talaga ako sa mga Mga taon na opportunity. opportunity na mga ganun kasi at sinabihan mo pa nga ako noon sa stock market, di ba? Oo. Tapos, di ba, about the stock market naman yun. So, kaya yun, talagang ilang taon na, nasayang yan ako. Kaya ngayon, ay, hindi na ako nagdalawang isip sa economics. Wala akong alam, go lang ng go. Sabi ko, basta talaga, pag gusto ko talaga, hindi talaga ako nag-iisip masyado. Na, yun ang na-discover ko sa sarili ko. Basta parang gustong-gusto ko. Hindi ko, hindi ako masyadong nag-research. Wala nga akong alam na, yun nga, mayroong content creation sa Clicknomics. Kaya, ngayon, marami din ako natutunan sa Clicknomics. So, yun lang, sige lang yun, sige na, patuloy ka na. So, paano ako naman magtanong sa iyo, paano ngayon nakakatulong sa iyo yung ano mo nga, yung buhay mo ngayon sa Clicknomics bilang plain housewife? Paano siya nakakaapekto sa iyo? Ngayon, Oo. actually, wala pa naman talagang effect kasi, mayroon naman, konti-konti, pero financially, wala pa kasi, konti pa naman ang kita ko, pero, Kahit hindi siya sa financial, kahit hindi sa money matters, about yun, life, about IP development, marami akong natutunan. Lalo-lalo ng yung pag-set ng priorities, pag-divide ng oras. We have all 24 hours, mga ganon.
Ah, wait man ha. Mga ganun or yung paano ka paano mo paano ka lumabas ng comfort zone, mga ganun ba? Paano just marami, talagang marami ate ang Mga realization mo. yun, realization. Realize ko rin na hindi naman dapat talaga pala ako mahihain. Akala ko lang mahihain ako, hindi naman pala talaga ako mahihain. Kapal talaga ang mukha mo. Tapos syempre, isa ka eh, di ba? Wala max ka. Oo nga eh. As in, I branded myself that I am really shy person in how many years? Almost 39 years old, di ba? And then now I realize, just 39 years mo inisip na ano ka, introvert ka na tao, pero yun pala hindi. introvert talaga. I'm introvert Shy. talaga. Ayoko ng mga malaking pagtitipon, mga ganun ba? Grabe, nakakaubos ng energy yon sa akin. Sabi ng yung maingay, pero na-realize ko na, hindi, ang na-realize ko, though I'm an introvert, pero hindi talaga ako mahihain. Nakuha ko yun ni Coach Edward talaga, reformina. Yung sabi niya sa akin na, hindi tayo pinanganak na mahihain, walang brand tayo nung pananganak tayo na mahihain tayo. Ganun ba nga? Doon ko lagi lang na-realize na at dapat hindi mo bigyan ng halaga ang sasabihin ng iba kasi noon talaga iniisip ko pa lang mag-content, na-picture out ko na sa isip ko, ano kayo sasabihin ng mga bahay ko, ng mga classmates ko nung high school, ng mga classmates ko nung college, ng mga ganun, ng mga kakilala ko. Yun talaga ang iniisip ko. Pero nung nag-attend ako ng first, di ba sa first content creation na seminar natin, doon po na kuha kay kay Coach Edward Reformina na mas malaki dapat ang yung goals, ang yung priorities kaysa sa sasabihin ng ibang tao. So, malaki talaga ang nakuha ko doon. Na, process, I'm so thankful talaga na napunta ako sa Clicknomics. My small world became wider. Wider. Yung Di ba? hindi ka man lumabas sa comfort zone mo, pero nilakihan mo, di ba? Yun yung sabi ni, ni, sino ba yung coach noon na nagsabi na, si Coach The Josh yata yun na, hindi ka naman umalis talaga sa comfort zone mo, nilakihan mo lang yung yung, Lumaki ang world ko. yung world mo. Yes. Noon, wala akong ginawa dito sa bahay, di ba? Palagi ako nanood ng si drama. Yun lang, nakaubos ng oras ko. So Hindi ngayon na meron ka ng pinagkaabalahan na na business sa Clicknomics. Ano ngayon yung nagiging mo? pinaka number one talaga yung nakikipag-usap na ako sa ibang tao. Yun talaga. Na, noon, kahit sarili ko, hindi ko na kinausap eh. Bram. Oo, kausap talaga natin ang sarili natin paminsan-minsan kapag naboboard na tayo, di ba? Ako, hindi ko nga kasi nakausap sarili ko eh. Kaya, ngayon talaga, malaging pagbabago talaga sa sarili ko. Feeling ko nga kailangan, karang hindi na ako mahiya mag-talk sa stage. Pero yun, Kaya mo na kahit pag sasalitain kang maging speaker. pero hindi pa kaya. Hindi pa nga ako nag-volunteer sa webinar natin, nahiya pa ako. Hindi ko rin alam kung matatawag ako, kung mahiya ba ako or hindi. Basta, I tried my best, good. I'll do my best. Gusto ko kasi ma-develop ang sarili ko kasi malapit ako mag-40. Tapos, ang mindset ko, nandun pa rin sa 20. Ano ba yan? Kaya nga, nagpasalamat din ako na napunta ako sa Clicknomics kasi malapit talaga ang development. Yung self-development ba, yun talagang pinakamahalaga sa akin. Para sa akin, hindi na ako lugi sa mga investments doon kasi yung self-development lang, grabe na. Grabe Yun na din yung ako. yun din yung parang siguro yung binayad ko doon na membership, parang lahat ng trainings na nakuha ko daily, parang Oo. sulit na, 'di ba?
Yung parang wala ka ng talo. Lagi, yan nga eh, yan nga ang sinasabi ko eh. Di ba ngayon na, madaldal na, ano ba yan? Madaldal naman talaga ako. Madaldal pala talaga ako. Ay, kahit walang, noon kasi, kapag, kaya ngayon, nag-usap tayo, tapos na. Hindi mawala sa isip ko, sa isip ko, wala naman lahat kabuluhan yung mga pinagsasabi ko. Next time, hindi na ako magsasalita. Yun talaga na promise. Next time, pag may kumasok sa akin, hindi na ako magsasalita. Parang lahat ng sinasabi ko, walang kabuluhan. Ganun ako, wala akong self-confidence. Puro self-pity. Dati yon. Pero ngayon, iba na yung mindset mo. Iba na yung mindset ko. Pinahalagan ko ng sarili ko. Ay, char, Oh, mahal ko na. dapat. Yun talaga yun. Dapat talaga yung self-worth. Mm-mm. Dapat unahin mong mahalin yung sarili mo eh. Oh, i- Oh, magtiwala ka, i-develop yung craft. di ba, Ano? sa training. Dapat magtiwala ka muna sa sarili mo. Paano mo magtiwala ang iba Oh, sa'yo? paano ka papagkatiwalaan ng iba kung sarili mo nga mismo hindi mo kayang pagkatiwalaan? Napaka-importante talaga ng webinar natin. Thank you, Juti. Dahil, kwento ko mo. You're my blessing, Jud. Hindi, yung Clicknomics, yung blessing sa atin. Kasi kahit ako, ganun din yung ano ko, ganun din yung nangyari sa akin na thankful ako dahil nga sa mga nakukuha kong mga learning sa Clicknomics. Sobrang napaka-valuable talaga na parang hindi lang siya sa business mo siya na Oh, apply sa buong aspeto ng buhay mo. Pwede mo siyang i-apply. Yun yung ano dun eh, yun yung maganda dun eh. Yung may apply mo siya lahat ng ano sa buhay, sa daily life mo ba? oh. Me, as a mother, ganun. Wala, wala akong pasensya noon. Kaya ngayon, pinaghirapan kong magkaroon ng mas mahabang pasensya. Kung ba kung saan ako nabilib dito sa community natin? Naalala mo kahapon na nakapanood ka ba kahapon? Na-interview ni Coach Jay, yung 19 years old na bata. Hindi. May, Sige, sa akin. ha? Kas, Sabihin mo sa akin. Hindi ko na, kasi Juan. nakakatuwa lang kasi merong 19 years old, merong din 60 years old. Alam mo yung ganon, yung hindi talaga pala sa edad yung tao na gustong pag ang mindset talaga ng tao hindi wala sa edad. Yung maturity sa tao ba wala sa edad kasi may 19 years old na gustong gusto na ng ganyang negosyo na naisip na niya yung ganyang bagay. Tapos meron ding mga katulad natin na edad na parang wala pa rin yun sa kanila, wala pa yun sa isip nila, 'di ba? Parang nakakatuwa lang na may ganun pala talaga no na hindi mo talaga masasabi kung sino yung matured at sino yung hindi. Hindi mo siya masasabi sa edad. Tapos Kaya nga, meron ding mga mga 60 years old and above na super eager pa rin na matuto kahit dapat sa panahon nilang yan, retired na sila, 'di ba? Wala na silang iisipin sa buhay pero gusto pa ano na ngayon, ang era ngayon, 'di ba? Ano na social media. So ang hirap sana sa part nila pero ginawa pa rin nilang makisabay sa generation ngayon. Parang ang ganda lang na iba't ibang klase ng taong nakakasalmuha natin sa community, hindi lang ka-age natin. gusto ko talaga, na nakuha ko sa training, Ah, yung pagdibdibin kasi gift na yung ibinigay mo. Hindi ah. yun, gift yun para sa iba. Kung hindi nila tatanggapin, wala lang yun sa'yo kasi dapat ang gift, kung tatanggapin nila, di ba, masaya ka. Pero kapag hindi, walang mawala sa'yo, di ba? Yun, tumatak din sa akin yun kasi, na-hurt ako kasi meron ako mga prospect na parang sakay-sakay lang sa akin ba, ganon. Kanya, hindi, Tapos, tapos wala naman pala, yan na ba? Brag, feeling na ho, basta feeling na ho ka ng,
Basta na-hurt ako niya. Tas na yung webinar natin, sakto din yung webinar natin na sinabi Ah, ni coach. Anong coach ba yun? Basta sabi niya na coach Ban ba yun? Huwag kang ah, ma-hurt kasi gift yun. oo, ako si Coach Fan. Gift yung binigay sa'yo. Binigay mo sa kanila. Kung hindi nila tanggapin, hindi ka dapat ano, ma-hurt Sangkot lagi. or Walang, masaktan. kasi gift naman yun. Hindi lang Parang niya parang on point yung binigay niya na training para sa yung time na yon. lagi na. Doon mo na realize na di mo kailangang dibdibin yung mga ganun na ano kasi nga iba't ibang tao kasi sa pinasok natin na business, syempre sales yun, 'di ba? So iba't ibang klase tayong ihahanda natin yung sarili natin na iba't ibang klaseng tao ang makakasalamuha natin at makakausap. Oo nga. Tapos hindi naman talaga maiwasan na masaktan tayo. Minsan, lalo na kapag kilala natin, tapos eternal lang tayo or hindi I-reject. nga ako down hindi ako pinireject. Parang wala Parang lang. Sinasakyan wala ka lang. ganun. Kaya nga na-hurt ako. So, sakto sa akin yung napaka, napaka valuable talaga ng mga webinar natin kasi sakto sa atin talaga. Grabe yung mga coaches natin direct to the point, direct to our heart talaga yung mga tinuturo nila sa atin ba. Kaya nga sabi ko nga hindi ako lugi talaga sa invest ko dito. Kahit na wala, mayroon naman akong kita, May ano income ba? ka na, mas matindi ka pa nga sa akin eh kasi ang bago-bago mo pa lang nakaka-income ka na agad-agad. Ako ilang months na ako, 'di ba? Nung dokuminto ko ngayon sa na mas mabilis ka pang nagka-income kaysa sa akin. Oo Kasi nga yung eh. akin umabot pa lang ilang months, ikaw 1 month pa lang meron ka na. Kaya nga eh. Go lang ng go. Kahit mahirap, kahit minsan saktan. So, ganyan naman talaga. Wala naman talagang mahirap. Inisip ko din. Mayroon kasi akong basa. Kung ang pagnegosyo madali, lahat tayo mayaman. Di Oo, ba? totoo naman yun. Kaya, iba yumaman kasi magporsigido sila. Ano Kaya, yun. sila? Resilient sila.